Fiesta ng mga engkanto sa gubat. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. 4 kaming magkakaibigan, ako, si Leo, si Banjo, at si Erwin. Mahilig kaming mag-overnight camping sa bundok malapit sa baryo namin. Sabi ng matatanda, delikado raw doon, lalo na kapag lumalim na ang gabi. May mga kwentong hindi raw basta-basta dapat lumalapit sa lugar na yun. Pero syempre, matitigas ang ulo namin, at doon nagsimula ang pinakakinatatakutan naming karanasan. Dumating kami sa paanan ng bundok bandang 5:00 ng hapon, inabot kami ng dilim bago pa man kami makahanap ng maayos na clearing para makapagpatayo ng tent. Habang inaayos namin ang gamit, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala man lang tunog ng kuliglig, bulong ni Banjo. Napansin namin ang 100 sa gilid ng mga puno, mukhang dinaanan ng tao, pero halatang matagal nang hindi ginagamit. Doon nagdesisyon si Erwin na dumaan para maghanap ng maiinom na tubig sa posibleng ilog. "Tara, sama kayo," aya niya, at dahil wala kaming magawa, sinundan namin siya. Habang naglalakad kami, parang palalim ng palalim ang gubat, ang mga puno ay masyadong matataas, at kahit madilim na ang langit, pakiramdam namin ay lalo pang dumidilim sa ilalim ng mga sanga. Ilang minuto pa, may naamoy kaming mabango. "Pare, amoy pagkain," sabi ni Leo. Tama siya, amoy lechon, pansit, at kung ano-ano pang masasarap na pagkain. At sa hindi malamang dahilan, parang hinihila kami ng amoy na yun. Hanggang sa nakita namin ito, sa gitna ng gubat, may isang malaking clearing, may malawak na mesa, puno ng pagkain, at maraming tao na nakasuot ng makukulay na kasuutan, parang may fiesta. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno, pero wala namang kuryente sa lugar na yun. Paano sila may kuryente? Sino ang mga taong to? Pero bago pa kami makaisip ng sagot, may lumapit sa aming matandang babae. Maganda ang bihis niya, at parang hindi siya taga roon. "Aba, napadaan kayo sa tamang oras. Halina, mga binata, saluhan ninyo kami," masayang iniaya niya. Nagtitinginan kami, walang gustong magsalita. "Huwag kayong mahiya, maraming pagkain." At dahil gutom na rin kami, hindi na namin naisip kung tama ba o mali ang pagsama sa kanila. Umupo kami sa mesang puno ng pagkain, may lechon, kaldereta, suman, at mga prutas na hindi pa namin nakikita noon. Ang mga tao sa paligid ay masaya, nagkukwentuhan, tumatawa, at parang hindi nauubusan ng sigla. Sinimulan naming kumain, ang sarap, pero sa bawat subo namin, napansin kong parang lumalabo ang paningin ko. Parang umiikot ang paligid, napansin kong nagkakamot si Banjo, parang may nangangati sa balat niya. Si Leo naman, napapapikit na parang inaantok. At doon ko napansin ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Ang mga taong kasama namin sa fiesta, hindi sila normal. Ang mga mata nila, parang sobrang liwanag, yung iba, mahahaba ang daliri, yung iba, halos walang mukha, parang usok lang ang anyo. At may isang matandang lalaki sa dulo ng mesa, nakatingin lang siya sa amin. Ngumiti siya, at bumungis-ngis, "Nagustuhan niyo ba ang handa namin?" Napaatras ako, biglang tumayo si Erwin, nanginginig, "Aalis na kami." Pero bago kami makatakbo, may mahigpit na kamay na humawak sa balikat ko. "Nandito na kayo," bulong ng matandang babae sa tenga ko. "Kailanman, hindi na kayo makakaalis." Hindi ko alam kung paano, pero napatakbo kami papalayo. Naririnig namin ang sigawan ng mga engkanto sa likod namin.
hindi na namin alam kung saan kami tumatakbo. Basta ang gusto lang namin, makalayo. Biglang nagbago ang paligid, parang umiikot ang gubat, nagkakapalit-palit ang mga puno, nasa ilalim na ba kami ng mahika nila? Bilas sa inyo, sigaw ni Banjo, sa isang iglap, parang may humila sa akin pababa. Sumigaw ako. Pero hinawakan ako ni Leo at hinatak palayo. Sa dulo ng paningin ko, nakita ko ang matandang lalaki. Nakangiti siya, hindi kayo makakatakas ng basta-basta. Pero biglang lumitaw ang isang alitap-tap, 1, 2, 3. Hanggang sa napuno ang paligid ng daan-daang alitap-tap. Nagliwanag ang gubat. At bigla kaming nasa simula ng trail kung saan kami dumaan. Balik na kami sa bundok, wala na ang fiesta, wala na ang engkanto. Wala na ang tunog ng halakhak sa paligid. Pagbalik namin sa baryo, kinuwento namin ang nangyari kay Mang Elias, ang pinakamatandang nakatira sa amin. Napailing siya, buti nakatakas kayo, bulong niya. Anong nangyari, Mang Elias? Tanong ko, kapag kumain kayo sa pista ng engkanto, hindi na kayo makakabalik. Kinilabutan kami, pero bakit po kami nakabalik? Ngumiti si Mang Elias, may nagligtas sa inyo. Siguro, may engkantong naawa. Tahimik kaming nagkatinginan, simula noon, hindi na kami bumalik sa bundok na yon. Pero minsan, tuwing 12:00 ng gabi, sa di kalayuan, may naririnig pa rin kaming masasayang tinig. Parang may nagpifiesta, at sa hangin, may pumapagaspas na bulong, kaya kaming magkakaibigan hindi na kami magbabakasyon sa mga kabundukan dahil natatakot na kami. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka sa bawat kwento.